At ngayon, dito tayo sa On the Spot. Alam niyo isang rider ng motorsiklo patay matapos na mabangga at makaladkad ng isang jeep na nagde-deliver ng mga gulay. Pero ang malungkot ito, 2 buwan na, wala pa ring lead ang mga otoridad. Panoorin po natin ito. Abot-abot ang pagdadalamhati ng misis ng isa na namang biktima ng hit and run sa lungsod ng Maynila dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Kinilala ang biktima na si Robert Dave Ilopitan, 24 na taong gulang at taga Singalong, Maynila. Nangyari ang insidente madaling araw noong ika-11 ng Marso ngayong taon sa kanto ng Remedios at San Marcelino. Isang nagtitinda noon sa katapat na fast food chain ang nakakita sa insidente, ngunit hindi na nito naplakahan ang sinasabing nakabangga at kumaladkad na jeep sa biktimang si Robert. Nangyari po siya alauna 30 ng madaling araw. Kasagsagan po noon wala yung biktima po bali nakasakay po siya sa isang motorsiklo. Bali nagbanggaan po yung dalawang sasakyan. Yung nakabangga po sa biktima bali yung nagde-deliver po siya ng mga gulay nagde-deliver po siya ng gulay at saka mga prutas. Bali isa po siyang jeep na mahaba na stainless po yung metal niya, tapos pahaba po yung korte ng jeep. Nung nangyari po noon, bali mabilis po yung pagpapatakbo ng dalawang sasakyan. Sinamahan ko po sila na pumunta po, naghalughog po kami sa May Divisoria. Inikot po namin yun. Kasama ko rin po yung nagtitinda ng basahan. Bali, kasi alam niya rin po kung ano po yung itsura ng jeep. Tapos hinanap po namin yun. Wala po kami nakita na kasing pareha po ng bumangga sa motor po. Bali, pinatapos po muna nila na ilibing yung biktima, saka po kami nagpunta sa May Divisoria. 2 buwan matapos mangyari ang insidente, bigo pa rin ang otoridad na malutas ang kaso dahil ang inaasahan umano nilang paraan para matukoy ang salarin ang problema o ang CCTV camera malapit sa lugar ay malabo at walang maipakitang sapat na ebidensya para matukoy ang salarin. Kasi diyan tayo nahirapan sa ganyang walang plaka, yung testigo, hindi ma-identify yung sasakyan. Kaya nahirapan ang investigador natin na matukoy kung ano ang sasakyan na involved dito sa aksidenteng nangyari ito. Kaya kami, nagre-relay lang kami doon sa reliable na testigo natin na ma-identify o ma-pinpoint yung klase ng sasakyan. Although hindi niya naplakahan at ma-identify, ma-pinpoint niya ito dahil mga investigador natin nag-follow up yan. Pumunta sila doon kasi alam naman natin yung itong sasakyan ito ay punong-puno daw ng gulay. At pinunta nila yung Divisoria area para maituro ng testigo kung alin doon sa mga sasakyan na involved dito. Subalit, hindi niya ma-pinpoint yung itsura ng sasakyan. Sa dami ng kapatid? Sa dami ng halos, masabihin natin halos pare-parehas. Kasi importante sana kung ma-pinpoint yung testigo natin para mausad yung kaso. Ma-follow up namin. Ayon sa asawa ng biktima na si Carla, hindi niya inasahan na sa ganitong pangyayari matatapos ang buhay ng kanyang asawa, pero lalo't higit ang tila pagong na pag-aksyon ng mga investigador sa kaso. Kung marami rin akong tinatanong na, bakit ganun? Ganun ba talaga pag walang pera? Kasi parang yung PO3 Jasmines, parang lagi na lang yan sinasabi, parang nagbe-base lang siya sa amin na kami yung humanap ng ebidensya, kami yung humanap ng witness, makipag-coordinate na lang daw kami pag may nahanap na kami. Parang laging gano'n na lang na magbe-base siya dun sa mga info na sasabihin namin. Parang never pa siya sa akin nag-text o pumunta sa bahay namin para sabihin na, oh, surprise ganito, may nakita na akong ganitong update, may leads.
Siguro mga 5 to 6 times na akong nagfa-follow up ng ganun. Pero until now, kung hindi ko kasi siya pupuntahan, hindi ko siya makakausap. Wala daw talagang, sabi niya sa akin, challenge daw sa grupo nila yung kaso ng asawa ko. Kasi sa dami daw ng kaso na napanalo nila, na nasolve nila, na may nahuli, na may mga leads na nakukuha, bukod tangi lang daw na yung case lang daw ng asawa ko yung hindi nila masolve dun sa grupo nila. Dahil wala rin naman siyang ginagawang aksyon o kung meron man siyang ginagawang aksyon, siguro hindi yun sapat para matawag na investigador ka. Kasi kung sasabihin niya sa akin na kayo na lang po mangalap po kayo ng ebidensya tapos i-update niyo na lang ako, di dapat ako na lang yung tinawag nilang investigador. Kasi ako rin naman yung naghahanap ng ebidensya o witness eh. Gayunpaman, umaasa ang asawa ng biktima na mapapanagot na ang taong may sala sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nanonood ka man o kung sino man yung taong nakakita sa nangyari sa asawa ko. Sana naman, bigyan niyo naman ng hustisya yung nangyari sa kanya. Alang-alang dun sa 3 batang iniwan niya. Alam ko naman na, hindi ito mangyayari ng ganito lang. Sana naman, sumuko ka na. O kaya kung sino man yung tao makakatulong sa amin. Sana po, tulungan niyo po kami para po sa mga anak po namin. Sinasabing mabagal ang pag-usad ng hustisya sa ating bansa. Ito ba'y paninindigan na lang natin dahil sa kawalan ng makukuhang ebidensya para usigin ang tunay na may sala sa krimen o tayo'y patuloy na re-responde at mag-iimbestiga upang kahit papaano'y maiangat natin ang nalulutas na kaso sa bansa at ipakita sa mamamayan na may maaasahan silang proteksyon mula sa mga nagpapatupad ng batas. Nakakatuwa ito kasama Benny. Itong PO3 Jonas Mines. Ngayon ako nakarinig ng pulis na magsasabing, ipasa Diyos ang kaso. Napaka-religyoso ng iho di punggol na ito, no? Kung ako lang, ang kaharap mo nang sabihin mo yan, kakalbuhin kita sa flying kick sa ginawa mong yan, ha? Dahil isipin mo, namatayan ka, tapos sabihin sa'yo, ipasa Diyos. Yun na nga, yun na nga. Kakaiba. Oo. Paano yung tinatawag na hustisya? Yun, oo. General Asuncion, yung direktor ng Manila Police District, baka naman pwedeng aksyonan nyo po itong si PO3 June Hasmines na nagsabi pa na total at may kapatid daw na pulis, itong biktima na PO1, bakit hindi raw siya ang mag-solve ng kasong ito? Yun, Abay, kundi ka pala si Raulo, diyan ka nakadestino sa Criminal Investigation and Detection Unit. Oo nga. Ibig sabihin, trabaho mo yan. Bugok! Yan ang masasabi namin sa iyo. General Asuncion, nananawagan po sa inyo ang on the spot. Na on the spot ay bigyan nyo ng leksyon itong pulis na to na hindi niya alam kung ano ang itinatakda ng batas na trabaho niya sa taong bayan. Alam mo, nakakapikon yung ganito eh. Siyempre, ipasa Diyos natin. Nakakapikon, oo. Palitan natin yung kanyang opisina. Ipasa Diyos Department. Isang jeep ng maggugulay Oo. ang bumundol at nakasagasa rito sa ating biktima. Nakita naman sa CCTV. Ano ba naman na pag-aralan nyo yung CCTV na yan Hindi, at sinasabi magpunta nga niya kayo sa Divisoria? Sinasabi nga niya, malabo raw yung kuha naman ng CCTV. Kahit malabo yan, may lead yan. Yun na ngang walang lead na so-solve, no? Etong may lead. Hindi nyo magawa ng paraan? Anong klase yan? Hindi kaya naayos kayo dyan nung nakasagasang yan para hindi nyo na-aksyonan ang pagkamatay nitong ating kapatid na kawawa, nagbumotor lang naman eh. Oo naman. Sabihin na natin if in case may kasalanan din yung nagbumotor, dapat imbestigahan yan at maglabas kayo ng report. Hindi yung ipapasa Diyos nyo. Trabaho ng pulis yan, hindi trabaho ng Diyos. Baka sagutin siya ng Diyos eh. Oo. Tatamaan siya. Eto, malamang sagutin ng Diyos ang panawagan mo, General Asuncion. Paki naman po, total, kayo po'y malapit din sa Diyos. Pakibigay nyo po ang utos ng Diyos.